Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dito pa lang mga kabunyog mga kababayan, makikita na natin na ang kinikilala talaga ng Malacanang na liderato ng Senado ay yung kay Gatchalian. Unang-una, ang nag-request ng special session ay yung leadership ng Senate sa ilalim ni Gatchalian. Pangalawa, yung proclamation ng presidente, pinadala niya sa tanggapan ni Senate President pro tempore Win Gatchalian. At ang magpapatawag ng special session sa Wednesday ay ang liderato ni Gatchalian. Ang magpipreside sa special session sa June 17 si Gatchalian. Kaya sa totoo lang, dito pa lang makikita na wala naman na talaga si Cayetano eh. Wala naman na si Cayetano. Ano na yan mga kabunyog? Pero dito masisilyuhan na rin yung issue ng leadership ng Senado. Ang tanong ngayon dyan, pwede bang i-agenda sa special session sa Wednesday? Mga kabunyog, pwedeng i-agenda sa June 17 ang tungkol sa issue ng leadership ng Senado. Bakit? Bagamat ang May na agenda, yung naka-line up na mga agenda, ay tungkol sa mga priority legislative measures at saka yung nangyari sa Mindanao, mga kabunyog, wala namang sinasabi na hindi pwedeng mag-elect ng Senate President sa special session. Walang nakalagay sa Constitution na ang Senate President ay i-elect lang o kaya magkakaroon lang ng reorganization ng Senado kapag re-regular session. Sa special session, hindi. Wala namang ganun. Walang ganung pagbabawal sa Constitution. Ang sinasabi lang sa Constitution, kailangan majority of all members of the Senate, kailangan majority of all members of the Senate ang boboto sa Senate President. Yan ang nakalagay sa Constitution. Majority of all members of the Senate ang boboto sa Senate President. Kaya nakita nyo, noong June 3, hindi sila nakapag-elect ng Senate President. Kasi questionably yun eh. Bagamat may quorum yung 12, yung 12 noong June 3, quorum na yun to transact business. To transact business. Yung ordinary business. Pero nakalagay kasi sa Constitution, ang Speaker at ang Senate President ay bobotohan ng majority of all members of each house. So, ibig sabihin, pagdating sa Senate, ang majority of all members of the Senate. Ilan yun? Kung 24, kailangan 13. Kaya noong June 3, hindi nakapag-elect ng Senate President. Bagamat, nireorganize na ang Senado noong June 3 kasi may quorum naman sila. Yung pagre-reorganize ng Senado, within sa power nila yon. Kasi may quorum eh. Yung 12 ay quorum na. Pero kahit may quorum pa, kung hindi naman makukuha yung 30 na boto, walang Senate President pang mai-elect. Pero bukas ay sa Wednesday, pwede nang i-elect ang Senate President. Pwede ba yon kahit special session? Yes. Kasi wala namang nagbabawal. Hindi naman sinabi sa Constitution na ang Senate President bubutuhan lang kapag regular session. Wala pong ganung nakalagay. Walang nakalagay na ganun. Kaya, sa special session sa Wednesday, pag may 30 ng boto si Gatchalian, sa tingin ko, i-agenda na ang pag-elect ng Senate President. Gagawin na nila yan. Kung may 30 na, sa Wednesday. Ngayon, may 30 na ba sila? Ang sigurado tayo, may 30 na a-attend na sa Wednesday. Kasi nagsabi na si Villanueva a-attend siya. Nagsabi na siyang a-attend siya eh. So sigurado nang may 13. Ang tanong, boboto ba si Villanueva kay Gatchalian? Hindi pa malinaw yun.
Hindi pa malinaw yun mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa tingin ko naman, di ba nagsabi ang presidente, ang sabi ng Malacanang, hindi siya magpapatawag ng special session kung hindi pa nare-resolve ng Senado ang problem, ang ano nito, ang gulo sa liderato. O, yun ang sabi ng Malacanang. So, magpapatawag lang ng special session kung ma-resolve na yung gulo sa liderato ng Senado. Eh, nag-approve na ang Pangulo, nag-perma na. So, ibig sabihin, inassure na ngayon ng liderato ng Senado na okay na, resolved na ang usapin ng liderato. Ha? Lalo na sa Senate President. Ha? Sa tingin ko, ano yan? Sa tingin ko, malaking ano naman yan. A-attend ba si Villanueva sa Wednesday? Tapos pagbutuhan ng Senate President, hindi siya boboto? Ano yan? Medyo alanganin ang sitwasyon niya diyan. Parang ano naman yan? Parang half-hearted. Half-hearted yung pagsama niya sa session sa June 17. Ang sabi kasi ni Villanueva sa kanyang mensahe, kapag nagpatawag ng special session, a-attend siya. Okay. Pero hindi kasi ibig sabihin na a-attend ka, tapos pag nagbutuhan sa Senate President, boboto siya. Ibang bagay yon. Ibang bagay yon. Pero malamang ngayon kinukumbinsi na rin si Gatchalian ay si Villanueva. Kung a-attend din lang naman siya sa June 17, pag nagbutuhan sa Senate President, bumoto na siya. Kasi ano yun parang hindi magandang tingnan na umattend siya sa session a-attend siya sa session sa Wednesday, June 17, tapos pagbutuhan sa Senate President, hindi siya boboto. Ay ano siya niyan? Namamangka siya sa dalawang ilog, ang lalabas niyan. Ibabas siya nung grupo nila Cayetano, ibabas din siya ng kabilang kampo. So parang wala siyang paninindigan yan. yan yung ano diyan. Kaya anyway, aabangan natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Aabangan natin yan sa Wednesday. Sana tuloy-tuloy yung paninindigan niya para sa tama. A-attend ka sa session sa Wednesday, tapos pagbutuhan ng Senate President, hindi ka boboto. Saka dapat ang isipin na dyan ni Gatchalian ay ni Villanueva para matuldo ka na yung issue na yan ni Cayetano. Kasi ang ini-insist ni Cayetano, hanggat wala daw 13 na senador na sumusuporta kay Gatchalian, hindi raw siya bababa. Hindi daw niya i-give up ang pagka-Senate President. So sana, sa part din naman ni Villanueva, panindigan niya na. Ibig sabihin, a-attend na nga siya sa session sa Wednesday. Panindigan niya na yun. Sumama na siya dyan sa pagboto kay Gatchalian para matuldo ka na rin ang gulo sa Senado. Ay di ba sabi ni Gatchalian, ay ni Villanueva, tama na sa away sa Senado. Yun. Kung ang tingin niya, tama na ang away sa Senado, matuldo ka na yan, ang pagtuldok niyan, sumama na siya sa pagboto kay Gatchalian bilang Senate President. Yan yung magtutuldok diyan officially. Kaya, saka, ngayon naman, yung pagdeklara niya na a-attend na siya sa session sa Wednesday, June 17, suportado naman siya ng mga tao si Villanueva. Kahit nga, alam naman nating may kaso siya, pero suportado siya sa desisyon niyang a-attend. Sabi natin, at least naliwanagan si Villanueva. Pero kung a-attend siya sa Wednesday, tapos hindi na naman siya buboto na pang 13 para kay Gatchalian, ay mawawala na naman ang respeto sa kanya dyan. Umattend ka pa tapos hindi ka maninindigan sa tama. Di ba? So anyway, mga kabunyog, abangan natin. Kaya abangan talaga natin itong sa June 17. Pero kung sa tanong, pwede bang i-agenda ang pag-elect ng Senate President sa Wednesday, June 17, kasabay ng special session? Yes. Kasi wala namang nagbabawal ng ganyan. Walang nagbabawal. Hindi naman sinabi na ang pag-i-elect ng Senate President ay gagawin lang sa regular session. Regular session yan or special session, pwede kang mag-elect ng Senate President mo. Kapag wala ng suporta ang isang Senate President,
at yung isa ay nakakuha na ng 13 or more, yun na ang magiging Senate President. Yan yung rule dyan, mga kabunyog. Kaya sa tingin ko, ano na yan, i-agenda na yan sa 17, isasabay na yan, kasi alangan namang nag-convene sila ng special session. Tapos yung yung napaka-importanting usapin din, yung gulo na yan sa liderato ng Senado ay hindi pa rin ma-resolve. Kaya ano na yan, sa tingin ko, i-resolve na yung issue na yan ng leadership ng Senado sa June 17. Kasi wala namang nagsasabi na dapat sa regular session lang. Kahit special session, pwede yan. Kaya lang, ang kailangan siguraduhin dyan ng kampo nila Win Gatchalian, makakuha na sila ng 13 sa Wednesday. Sa Wednesday, kailangan makuha na nila ang 13. Ayan mga kabunyog. Pero siyempre, sa ngayon, nandyan na naman ang kampo ng mga DDS. Sabi na naman ng mga DDS, kung ano na naman daw, yan daw special session na yan, may masamang agenda na naman daw dyan. Yan na naman ang mga DDS. Ito talagang mga DDS na ito, wala nang nakitang maganda eh. Wala nang makitang maganda. Unang-una, ay di ba magulo nang masyado ang Senado. So para maalis ang gulo na yan, kung mayroon na rin namang 13 na supporter si Gatchalian, hayaan nang magbutuhan. Bakit naman kukontrahin na naman ng mga DDS? Di ba? Di ba? Ay noon ngang May 11 nang biglang lumitaw si Bato, na-elect din naman si Cayetano. Kumontra ba ang grupo nila Tito Soto? Kumontra ba ang grupo nila Risa Hontiveros, nila Gatchalian, nila Lacson? Hindi. Nung biglang sumipot si Bato noong May 11, tapos question na nila, nag-declare na sila na vacant ang lahat ng positions. Tapos nagbutuhan 13, nirespeto na si Soto yun. Kahit nga masama ang loob ni Soto at ni Lacson kay Loren Ligarda, pero nirespeto nila yun. Kahit tayo, ano pa bang magagawa natin? Umattend si Bato eh. Di ba? Kahit tayo, anong magagawa mo? Hindi mo kikilalanin si Cayetano? May numero siya eh. 30 na ang kanya eh. Kasi lumitaw si Bato eh. Di ba? Ngayon, paano kung sa Wednesday, nakakuha na rin ng 13 si Gatchalian? Ay di irespeto rin yan. Irespeto rin yan. Di ba, mga kabunyog? Noong June 3, wala pang 13 na suporta si Gatchalian. O di hindi pa siya na-elect na Senate President pro tempore pa lang siya. Di ba? Ganun naman talaga yun. Ganun ang demokrasya. Talaga namang wala pang nai-elect na Senate President nung June 3. Ang role nga lang ni Gatchalian, acting Senate President. Abangan po ninyo ang mga susunod pa nating talakayan. Magandang araw sa inyo. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.